Genesis chapter 22. Verses 6 and 7. Kita nyo na? Okay, basahin natin. Ready? Read. And Abraham took the wood for burnt offering, and laid it upon Isaac his son, and he took the knife in his hand. He took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Verse 7. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for burnt offering? Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for this morning. Thank you for your love, your goodness, kindness to us, opportunity to serve you. Thank you for mga blessing, all the blessings that you have given to us. At dalangin ko po na kayong patuloy na kumilos sa puso't isipan ng bawat isa. And speak to us, O Father, as we listen to your words this morning. Lahat na tuwagin na dalangin, pinapasalamatan sa madami sa pangalan ni Kristo. Sabi niyo sa balitas. Amen. Okay, please be seated. Sinsya namin, sinisipo na naman ako. Allergy. Ngayon na umaga to, natake na naman ako. Itong binasa po natin, mga kapatid, nagtanong dito sa verse number 6. And Abraham took the wood for burnt offering, and laid up upon his son, Isaac his son, and he took the fire in his hand. Noong araw, pag naglakad ka, mahalaga yung apoy. Ngayon kasi, yung apoy, pwede nang sa lighter mo, pwede nang sa posporo mo. O, di ba? Noong araw, bumibili pa tayo ng kandila para magpailaw, ano? Ngayon, hindi na kasi yung cellphone ninyo, ilaw na rin yun. Kagaya nung nangyari nung Thursday, di ba? National Baptist Day. O, wala nang kandila doon eh. Winawagayway natin yung mga cellphone natin. O, kita mo, cellphone may ilaw na. O, mera. Yung cellphone nagiging torch, yung cellphone nagiging, yung nagiging flashlight. O, ang daming gamit niyan. Pero hindi lahat ng mga application dyan ay ginagamit natin. Laging sinasabi, bumibili tayo ng bagong cellphone, and yet 70% ng mga application yan, hindi ho natin nagagamit. Tama ba? O. Yung cellphone ko, nagagamit ko yan. Kayo din nagagamit nyo. Saan nyo nagagamit? Nagmamine kayo eh. O, di ba? Pag may mga online, puro mine kayo. Ubos pera nyo. O. Sa bahay, lagi ako gulat sa bahay eh. Kasi yung gusto kong pahinga ba, maya-maya may magtatawag. Charlotte Alcala po. Ano naman to? Wala, mga iniwang pera. Pag-akyat mo na taas, maya-maya, tao po, Charles Alcala po. Naku, yari na. Natuto si Joshua. Tao po, Joshua Alcala, mababihira. Sabi ko, ayoko nang tumira sa bahay na to, napupuisit ako eh. Wala ng pera mo. Ito ba po ha? Si Abraham, makinig kayo maigi ha? Si Abraham, dala-dala niya yung kanyang anak. Okay? Dala-dala niya, pupunta sila magsakripisyo. Wala pang church nung araw. Pero, maglingkod ang mag-amang ito sa Diyos. Habang naglalakad sila, ito yung tinatawag natin na Abrahamic experience. Hiningi ng Diyos, hindi yung misis niya ihandog, hindi yung mga kahayupan o kaya yung property ni Abraham, hindi. Ang hiningi ng Diyos, yung pinakamamahal niyang anak, si Isaac. Ito na yung tinatawag na Abrahamic experience. Na dumarating sa buhay po natin na talagang gusto ng Diyos kunin yung pinakamamahal mo.
ibibigay mo yung pinakamamahal mo. Ang tanong, kaya mo? Ako, nagpasalamat ako sa Diyos eh. Buti na lang, Joselito ako, hindi ako si Abraham. O, di ba? Kasi kung ikaw hingaan ng Diyos nito, maniwala kayo. O. Okay lang, mawalan ka ng trabaho. Pwede ka mo maghanap, di ba? Okay lang, mamatay yung misis mo. Mag-asawa ka pa naman uli. Di ba? Diba, mamatay misis ko. Sabi niya sa akin, ikaw dad, mag-asawa ka ba pag namatay ka? Siyempre naman. Pero hindi naman agad-agaran. Kasi may kaibigan ako, misis niya may sakit 6 years. Oh, mga lalaki makinig kayo, 6 years. Misis niya may sakit. Nung namatay ang misis niya, 1 month pa lang nagpakasal na siya. Sabi ng mga anak, Dad, bakit ang bilis mo nagkakakuha ng pakasal agad? Sabi ng tatay, siyempre, nung naghihingalo na nanay mo, naniligaw na ako. Ang galit yung mga anak. Hanggang ngayon, galit yung mga anak. Kaya kayo mga tatay, pagka kinuha yung misis nyo una, huwag kayo masyado magpahalata. Kasi yung mga anak ninyo, itutulak kayo niyan. Itutulak kayo ng mga anak. Tay, wala ka nang kasama. O kaya nay, wala ka nang kasama. Baka kung babae, matira. By the way, kayo mga babae ha, huwag kayo masyado dyan sa mga apam-apam na yan. Matay buhay nyo. Iba ko, kung totoo yung sa social media, yung pinatay sa Islobiya ba yun? By the way, may young people dati rito umate, nasa Kasibulan pa tayo. Pumunta siya ng Middle East. Pinahanap ko. Sabi ko, pakihanap nga yung babaeng ito. Hinanap. Alam nyo, kinuha siyang asawa ng isa ng prinsipe doon. Pastor, ang hirap mo makausap yung babae niyan. Bakit? Asawa na ng prinsipe. Hindi na namin mayaya sa Bible study. Sabi ko, good for her. She have lots of money. Di ba? Pero, nawalan ka ng opportunity maglingkod sa Panginoon. Okay? Ngayon, ito ha, dito, darating sa buhay natin that God will take away something to you, will take away that is more important from you, and God sometimes will ask something that you need to sacrifice. Hindi lang oras yan, hindi lang yung pera mo. No, it's not only your work. Pero ito, ginawa ng Diyos. Yung kanyang kaisa-isahang anak, hiningin ng Diyos. Okay? So, I'm going to discuss this morning about fire. Yeah? Pag-usapan natin fire kasi usang ngayon eh. Uso ang sunog ngayon. Oh. Meron iba't ibang klaseng fire na makikita natin sa Biblia. Una, yung tinatawag na domestic fire. Okay? So, what is domestic fire? Makita natin yan sa Genesis. Okay? Genesis chapter 18. Anong sabi po dyan? Verse number 6. Ang sabi dyan, and Abraham hasted into his tent at the Sarah kasi may dumating na mga bisita siya, no? At ang sabi dyan, and he said, make ready quickly 3 measures of fine meal, knead it and make cakes upon the earth. Magtatanong kayo, pastor, nasaan po ang fire dyan? Di ba? Inutusan niya Sarah. Sabi niya, Sarah, please, gumawa ka ng cake. Oh, bakit? Saan mo lulutuin yung yung cake na yan? Saan? Wala pa namang oven nung araw eh. Nakuha nyo? Hindi sa apoy. Hindi ibig sabihin, wala dyan. Wala. Meron eh. Ano sunod dyan? Verse number 7. And Abraham ran unto the herd and pitched a calf, tender and good, and gave it to the young man, and hasted to dress it. So pag yung karne, anong gagawin yung kilawin? Wala naman yatang kilawing, meron palang kilawing kambing, Pero yung tupa, siguro, dahil hindi ako sanay sa tupa, nababahuan ako sa lansa ng amoy ng tupa. Oh. Hindi, yung kambing okay yan kasi natural, kumakain ako niyan. Di ba? Yung tupa. So dito mga kapatid, sa bahay po ninyo, kayo po yung nagluluto.
Pag kahoy ang gamit ninyo, ang apoy ng kahoy, anong color ng apoy doon sa kahoy? Pula at saka orange, di ba? Tapos, yellow. Pagka pula, yellow at saka orange, anong meron sa nyo? Mausok, di ba? Iitim, yung dulo, yung puwit ng kaldero. Kasi ang sabi nga nila, medyo magandang apoy, yun yung ginagamit at least sa mga gasol natin. Blow fire. Pero yung blow fire na yan, hindi pa rin yan ang pinakamainit. Yung acetylene, walang yan eh. Ina-adjust nila yan, di ba? Yun yung tinatawag na black fire. Yung tawag doon, mga iron, putol. Oh. Tapos yung mga laser light. Oh. Darating ng araw. So ito po yung tinatawag na domestic fire, mga brother. Ginagamit po natin yan. At yung domestic fire na yan, pag napabayaan po natin yan, simpleng-simple, magprito ka ng isda, tatalsikan ka, masasaktan ka. At least, may apoy tayo. Noong araw, noong kabataan ko, yung mga nagsisigarilyo sa amin, pagka pumunta po doon sa bundok, yung apoy, may dala-dala laging kahoy yan, may apoy. Ginaganon yun yung apoy. Pagka gabi, dala-dala ng apoy, ginaganyan. Ang nasa isip ko, bakit may dala-dalang apoy, ginaganon? Ang nasa isip ko, baka pangtaboy ng ahas. O, di ba? Ganon. Igaganon nila yan. Pero yung pala, naunawaan ko, pag sila pala ay magtabako, yung pala yung gagamitin nila. Sipin mo yan. Ngayon mga buded, pangalawang klaseng apoy is destructive fire. Genesis chapter 19. Ito yung pangalawang klaseng apoy, verse number 24. Ito po yung nangyari sa Sodom and Gomorrah. Ang sabi po dyan, verse number 24, Genesis 19:24. And then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Yun po yung nangyayari, mga kapatid. Sunog yung Sodom and Gomorrah dahil sila po ay godless people. Sila po ay hindi na kumikilala sa Diyos. Yun po yan. Sodomy. Sinunog ng Diyos. Ang sabi nga nila, hindi totoo yan. Pero alam natin na yung mga tawag doon, archaeologists, na-discover nila na mayroong totoong lugar na kung saan Sodom and Gomorrah, at yun ay nakikita nila pati sa kasaysayan po natin, mga kapatid, hindi lang sa kasaysayan ng Biblia na mayroong totoong pillar of salt. Yun po yun. Asawa ni nila. Kaya naging pillar of salt siya, si Mrs. Lot nagiging maalat. Ngayon, destructive fire yan. Sa social media ninyo, nakikita ninyo yung California. Diba? Ang ganda ng lugar, Los Angeles, California. Yan po nung araw, noong 1751, mga unang settler dyan, 44 lang katao. Isa dyan, Pilipino. Pilipino. Kaya maraming Pilipino dyan sa California. Kaya sabihin nyo, bakit maraming Pilipino? Kasi may mga settler dyan na Pilipino. Iyan po ay Los Angeles. Ibig sabihin noon, Los Angels. Yan, nandyan yung Hollywood na yan. Mga tao dyan, walang pagkakilanlan sa Diyos. Kaya ang question kung bakit, alam nyo ba kung gaano kalaki yung nasunog doon? 35,000 acres lahat kasi 3 lugar yan. Pininta ko yung 35,000 acres, ito palang laki niyan. Buong Kainta, buong Taytay, at buong Angono. Ina po yan. Yung mga mayayabang na mga tao dyan, nagsabi, walang Diyos. Pinugsa siya ng apoy. Ginamitan na ng Diyos ng hangin. Na yung hangin ay tumatakbo ng 100 miles per hour. Ibig sabihin, pag ito ay mayroong apoy, yung wildfire lalipat sa kabila. At alam nyo, tinitingnan nilang ang gulo na yan ay maaring isang terror attack. Yan ay meron sila maraming sila sabing conspiracy theory.
Pero alam niyo ba mga kapatid, saan nagsimula yung apoy? Sabi nila, mayroong terror attack kasi unang nagsimula ang apoy sa bintana ng simbahan. Isipin mo yan. Doon nag-spark. Kaya sabi nila, baka mayroong electrical faulty wiring. Pumutok yung second floor doon sa may bintana at mula doon, kumalat na yun. Siguro sabi ng Diyos, simulan natin simbahan kasi wala nang kwentang pangangaral dito. Yung mga membro, wala na rin mga kwenta. Isipin niyo yan. Yan sabi nila, baka mayroong terorista doon simbahan na yun, no? Pero mga kapatid, sa dami makita mo sa social media, yung mga bahay, sunog, umiiyak yung mga tao, di ba? Mga celebrity. $7.5 million na bahay. Katumbas yan ng 435 million pesos. Abo. Sipin mo yan? Abo lahat yan. Lawak. Yung mga tao na nagsasabing secure kami, napakaganda ng lugar namin, Los Angeles, napakaganda yan. Ngayon, puro abo. The moment na magyabang ang tao, burn to the ground. Nakuha niyo mga kapatid? Noong unang panahon, nagyabang yung mga tao, hindi na namin kailangan ng Diyos. Noah, wala yan. Siraulo ka na. Nangangaraw si Noah for 120 years. Walang naligtas. Walang niwala sa kanya. Sabi ng Panginoon ni Noah, darating po ang panahon na magkaulan at yung ulan na yan ay magkaroon ng dilubyo at ang buong mundo ay sisirain ng Diyos. Baliw ka. Marami ngayon mga ngaral. Anong tanong ng mga tingin ng mga tao? Wala yan. Wala yan. Darating ang panahon, itong mundo na ito, susunogin ng Diyos sa magitan ng apoy. Kung yung nakita nyo dyan, na apoy, na saglit lang pala, kinokontrol ng tao ng mga bumbero, wala eh. Di ba tayo, pagka umalis tayo, mayroong kaba sa puso natin, at mayroong pag-alala sa isip natin, baka yung ating plancha ay hindi natin nabunot. Tama niyo ba yun? Parang kami, umalis kami, 10 days kaming wala eh, nasa probinsya kami. Ang iniisip ko, yung ilaw doon, baka di ba? Nasa bakasyon ka, pero ang isip mo, yung bahay mo, baka kako, pag-uwi mo, wala ka ng bahay eh. Mahirap ka na nga, pagdating mo, wala ka na matulugan. Nakuha niyo ba yung mga kapatid? So, ganun po yan, okay? Kaya yun ay destructive fire po yan. Tingnan nyo ha. Sa verse number 24, and it rained upon Sodom and Gomorrah, brimstone and fire. Mula doon sa Diyos, out of heaven, and He overthrew the cities and all the plain, and all the inhabitants of the cities. Sinira po ng Diyos yan. Okay? At ano nangyari dyan sa verse number 28? And He looked towards Sodom. Si Abraham, tinignan niya yung Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain. And behold, and lo, the smoke of the country. Kita mo yan? Apoy. Ngayon, kung nakita nyo, lahat naman yata nakita nyo, di ba? Lahat, alam nyo, ano nangyari doon? Sample pa lang yan. Ito nga, ano to eh? Alam nyo ito nangyari sa Sodom and Gomorrah? Buwabagsak, hail, yelo, na may kasamang apoy. Isipin mo yan, paano mangyari yan na mayroong yelo at masusunog? Nakuha nyo ba yun? Hindi nyo ba alam ngayon doon sa lugar ng Amerika ay tag-yelo pa ngayon, tag-tunaw pa? Napansin nyo yun? Diba? Naglalakad na sila doon, buwabaon pa sa yelo eh. Pero nasusunog. Doon ka magtataka. Malamig pero may sunog. Nakuha nyo yun? Darating ang araw mga kapatid. Di ba? Noong panahon po ni na mga propeta. Yung mga salita, sumasamba kay Baal. Sabi ng propeta, gawa tayo ng altar. Mamaya sabihin ko sa inyo yan. So ito po yan mga kapatid, destructive fire.
Marami tayong mahal sa buhay natin, di ba? Minamahal natin yung ating trabaho, minamahal natin yung bahay natin, minamahal natin yung sakyan natin, but it only takes a spark of fire at yan po ay masisira po yan. Di ba? Kasabihan nga lagi natin, it takes years to plant a tree. Years. It takes years to build your house. Yung mga in-interview doon, di ba? Nakita mo yung interview? Umiyak. 40 years kong pinaghirapan ang bahay na ito. Sa isang oras lang, ubos. Yung mga firefighter doon, nagkalkal-kalkal sila. Alam nyo, yung bahay, ubos. Yung nakalkal nila, yung Biblia, buo. Sipin mo yan. Nasunog lang yung cover. Kinalkal nila, tinignan nila kung anong nangyari, ba't hindi, Bible eh. Ayos, ano? Kaya wag talaga magbiro sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kayong magbiro sa Diyos. Huwag kayong magano, gagayahin nyo si Esteban Escudero, pupunta doon sa may dagat, na may bayan, pag may problema, sisigaw, Panginoon, kidlatan mo na ako. Biglang kumidlat. Biro lang. Hindi ganoon. Huwag ka magbiro sa Diyos. Biro lang. Hindi. Hindi pwedeng magbiruin natin ang Diyos. Okay? Pangatlo, mga kapatid, na klaseng apoy. Ito ay tinatawag na guiding fire. Guiding fire. Di ba? Pillar of fire or guiding fire. Ito po ay sa Exodus chapter Exodus 13. Exodus 13. Verse 21. Ang sabi po dyan, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud and led them in the way, and by night a pillar of fire by night. Pagkagabi, mayroon pong apoy, pillar of fire, to give them light and to go by night, by day and night. So paggabi habang naglalakbay yung Israelita, pagka-araw pinapayungan sila ng Diyos, pillar of cloud. Kaya minsan nagagawa ko yan eh. Pagka wala akong payong at naglalakad ako, Panginoon, sana yung ulap na yan eh. Pwede ba yung ulap na yan? Papuntahin mo dito. Pumunta nga yung ulap. Yung katabi ko, ay sana umulan. Kasi ang init, umulan. Pambira, panira ka ng moment eh. Ang pinag-pray ko lang, ulap yun sa'yo, ulan eh. Grabe. Sabi nung yung doon, bababa sa jeep, hindi siya makatalon-talon, hindi siya makababa kasi umulan, lakas, ulan, tak! Sabi ng mga tao doon sa waiting shade, isang ulan eh, lakas! Sabi ng mga tao sa jeep, umapanti ka! Umapanti ka! Yun pala, abanti ka lang kundi, wala nang ulan. Ay yung pasahero, sumisigaw, wag mong iabante, bababa ko. Sabi ng mga tao, umabante ka nga eh. Aabante yung jeep ng kunti. Sisigaw ng pasahero, wag mong iabante, bababa ko. Di sabi ng driver, di bumaba ka. Pagbaba niya, basa siya. Pag-abante ng Diyos, susunahan pala, walang ulan. Minsan hindi tayo nagkikinig eh. Instruction, di ba? Simpleng simpleng daan na lang. So ito mga kapatid, ginagabayan po yung mga Israelita, di ba? To give them light, iniilawan sila habang naglalakbay sila sa gabi, papunta po sa promised land. Minsan mga kapatid, yung ilaw, mahalaga yan. Paggabi, pagka naglakad ako dyan, kailangan ko ng ilaw eh. Alam nyo, kagaya nito ngayon, panahon, sabihin nyo, walang ahas, dyan sa kasada na, nakakita ko ng ahas dyan. Kaya kinakailangan may ilaw, kasi baka kayo ahas sa mga bato-bato lang. Unless, kaibigan mo yung ahas mo, hindi ka tatawin. Sabihin mo, si JC na lang, friend tayo. Ganoon eh. Ahas nga yan eh. So, ito po yung mga kapatid. Then, pang-apat, yung ba? Punishing fire muna tayo.
Punishing fire. Sa baba. Matthew chapter 25, verse number Matthew 25, verse number 41. Ano sabi diyan? Matthew 25, verse number 41. Then shall he say unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angel. So meron pong tinatawag na everlasting fire. Yung mga tao na hindi nakilala sa Diyos, yung po itatapon nun sa lawa ng apoy, at pag napunta sa lawa ng apoy, doon sila sunugin magpakailan-kailan paman. Everlasting fire. Marami po tayong mga loved ones, mga kaibigan, na yun ay napunta doon sa tinatawag na punishing fire or everlasting fire. Pagkatapos sa Revelation chapter 20, ito pong wika ng banal na kasulatan, mga kapatid, Revelation 20, verse number 14. Ang sabi po dyan, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ito na yung tinatawag na punishing fire, lake of fire. Ang tao, pag hindi nakakilala sa Diyos, doon siya parusahan ng Diyos, magpakailan-kailan paman. At sino po yung mga tao doon na parusahan? Ha? Sino-sino? Sa Revelations 21, verse number 8, anong sabi dyan? But the fearful, yung mga duwag, the unbelieving, the abominable, and murderers, and warmongers, the sorcerers, the idolaters, and all liars. Nako, problema natin, lahat nagsisinungaling eh. Oh, di ba? Sa Bible, nakalagay, all men are liars. E di, kahit Kristiyano tayo, nakapagsinungaling tayo, ano, gawin natin dyan? Baka sabihin nyo, dala na ka ng Diyos, hindi ka pa napagsinungaling. Napagsinungaling tayo eh. Kaya anak ba ng Diyos, hindi nakapagmura? Nakapagmura tayo eh. Oh. Ano pa? Ano sabi dyan? Ha? Shall have their part in the lake of fire, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sipin mo yan. Yung po mga kapatid ang mangyayari sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Ngayon, lake of fire yan. Kaya minsan pinag-uusapan ng mga tao, saan ba yung lake of fire? Yung araw, big ball fire yan. Okay? Pero may malaki pa dyan na apoy. Sipin nyo yan. And last mga kapatid, ito na yung tinatawag na service fire. The fire of our service. Oh. Nung araw ho, Leviticus po tayo, chapter 1. Leviticus chapter 1. Ano sabi dyan? Verse number 7. And the sons of Aaron, the priest, shall put fire upon the altar, and lay the wood in order upon the altar. Noong araw, ang altar po ay meron pong apoy. Nung nabuo po yung templo, pinalitan nila yan ng candlestick. Nakuha nyo? Candlestick. In church natin, wala naman tayong candlestick. Ano ho? At wala tayong, ang altar natin dito is pulpit na. So ito na yung tinatawag na bagong henerasyon. Okay? Meron sa Biblia, pulpit of wood. Kaya pulpit of wood. Huwag niyong palitan to ng lamisa. Pagdating ng araw, ha? Pulpit of wood. Yun yung sa Bible eh. Yung iba, pinapalitan ng mga glass. Hindi ako conforme doon. Mas maganda pa yung ganyan. Eh, pastor, wala kasing ano yun. Eh, may nag-donate nga sa akin ng pulpito, glass. Worth 70,000. Pasabong, I'll give you, pulpit, glass. Sabi ko, no, I will not accept that.
Why? Kasi baka magalit ako sa mga membro, napalakas yung ganun ko. Basag yun. Sugatan pa ako. O, di ba? At least ito, kahit lakasan ko yan, buto ko ang mababali. At least hindi naman ako nasugatan. Kaya hindi ako nagaganito kasi alam ko matibay ito eh. Saktan ko yung sarili ko, di ba? O. Kaya ito mga kapatid, lagi yun. So, ibig sabihin sa templo noon, laging may apoy yan. Kaya doon ngayon nabubuo yung konsepto na yung mga worshipers doon, yung mga Hudiyo, na umaga sila po'y nagbibigay ng kanila pong burnt offering. Pagkahapon sila din po ay magbibigay uli ng burnt offering nila. Sinusunog lang yan. At yung usok na yan, dumarating doon sa sa taas. Ang tawag doon, inaamoy ng Diyos, mabangong samyo. Ang problema, yung mga pari doon, at saka yung mga worker doon ng templo. Pag nasunog na yung burnt offering, barbecue. O, di ba? Ayun, sinasawsaw na nila sa sukat asin. Nawala yung burnt offering. Na-pollute na. Kasi, ginawa na nilang pagkain. At binibinta na rin nila. Kasi libreng binibigay ng mga tao eh. Offering nila yun eh. Ginawa nilang negosyo. Sa 1 Corinthians, mga kapatid, dito pong nangyayari. 1 Corinthians, chapter 3. 1 Corinthians, chapter 3, verse number 15. Ang sabi po na banal na kasulatan, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Darating po ang panahon na yung mga gawa po natin, yung paglilingkod po natin, mga kapatid, ay ipapadaan ng Diyos yan sa apoy. Alam niyo yung ginto na yan, pag yung tawag doon, kumuha ka ng ginto, ang gagawin po niyan, huhulihin ng mercury niyan, pipigain po nila, pag napiganan, lulutuin po sa apoy yan. Sa apoy, para matanggal yung mga impurities. Ganun din po pagdating ng araw, na yung paglilingkod natin, choir member ka, check mo yung puso mo, ba't ka kumakanta sa Diyos? Kakanta ako kasi magaling ako eh. Magpapa-impress ako. No. Kumakanta ka sa Diyos not to impress anybody. Kumakanta ka because you love the Lord. Amen? May mga ministry ka, nasa music ka, nasa media ka. Kasi namin natin nasa children's ministry. Ayan. Oh. Meron tayong children's ministry. Kahapon, di ba? Oh. Brother Jer, nagbigay na hindi pa nga nabuksan eh. Oh, nandyan. Binigay ni Brother Jer, hindi pa nabuksan. Sa kanya nila. Mga puwan ng mga bata yan. Para sa children's ministry. Amen, di ba? So, ganun po yan. So, may mga gamit tayo. Ako, natutuwa naman ako sa inyo kasi nagbibigay kayo, di ba? As the Lord leads you. Pag naging milyonaryo kayo, baka ibibigay nyo na sa simbahan, helicopter na eh. Problema natin, wala tayong helipad dito. Di ba? Oh. So as the Lord bless you, you give. Normal po yan. Kaya nung araw, mga kapatid, yung mga tao, pupunta ng templo yan. Kasi wala pa naman silang mga the best na na-harvest nila, dinadala nila sa bahay-sambahan. At yan ay namana po yan ng mga ninuno natin, ng mga farmer, na sila bago po mag-harvest, kukuha muna sila ng ilang piraso at mayroong tinatawag na Thanksgiving. Nalala ko yung lolo ko, yung corner, yung pinaka-corner, hindi ko alam kung bakit yung corner, yun may yung unang na nahihinog. Doon din naman ako nagtataka. Gagapaan nila yan, haharbisin nila yan, pagkatapos magkatay sila ng mga hayop, mag-Thanksgiving, kaso lang, iba ng Thanksgiving nila. May kasamang inuman. O, di ba? Lasingan. Yan ang problema. Nawala yung Diyos sa eksena. Ano sabi dito, verse number 14? If any man's work shall abide, which he had built thereupon, he shall receive a reward. But if any man's work, every man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Tingnan niyo mga kapatid, darating ang araw, yung mga paglilingkod natin, yung gawa natin, yung ministry natin, huwag niyong sabihin, tumingin kayo sa akin, Pastor, wala ho akong ministry rito. Mali kayo. Lahat dito ay merong ministry.
Everybody can participate in giving. Amen? That is our ministry, giving. May mga tao na nag-offering, pinapadala sa account ko. Pero hindi nyo nakikita rito. And yet, they're faithful. Ano gagawin mo doon? Ha? Nasa ibang lugar. Nakuha niyo ba din? Akala lang natin ang faithfulness, yung nandito ka, maaga ka, linggo-linggo, per meeting nandito ka. Hindi nyo ba alam na meron yung tinatawag na faithful backslider? Nagsisimba ka, pero ang isip mo, puso mo, wala rito. Habang nakatingin ka sa akin, ang isip mo ngayon, saan kaya magandang samgyupsal na yun? Tinitingnan mo ako. O, di ba? Saan kaya magandang ano dito, Pasyana? Akala ko, nag-notes ka eh. Di ba notes pa eh. Kung pala itinerary ng mapasyal mo. Oh, ano tawag mo doon? Di ba faithful backslider ka? Oh. Nakuha niyo ba din? Tuwa din naman yung pastor kasi akala nag-notes eh. Yung pala eh. Una namin pupunta kami ng pagudpod. Drop by muna kami ng Rosales. Doon kami kakain. Saan kaya maganda kayo nandoon? Di ba? Nakatingin sa akin yun. Oh. Sipin mo yan. Yung iba naman, hindi. Nakatingin sa akin, may listahan din. Yung pala, listahan ng mga ng negosyo. Di ba? Sino kayo mga supplier dito? Ilan na kayong collectibles ko? Magkano kayo sales ko ngayon? Di ba? O, ang galing, di ba? O. Kaya yung mga bagay na yan, mga baded, nakikita ng Diyos yan. Kaya nga maganda pag nasa simbahan tayo. Sa susunod nga, gusto ko pagka linggo, meron na tayong pledge to the Bible para matanggal na yung mga cellphone. Gusto ko lang tanggalin. Bible na. Kaya darating ang panahon, mapapledge ako. Kaso lang, magsimula muna sa akin na magdala talaga ako ng Bible ko. O, di ba? Kasi mahirap naman, I pledge allegiance to the Bible. Nakaganon ka. O, ang tanong, maganda ba tingnan? Pangit eh. I pledge allegiance to the Bible. O, maganda tingnan? Hindi. Pangit eh. Pero pag nakaganon ka, o, di ba? I pledge allegiance to the Bible. God's holy word. Di ba ang ganda tingnan? Amen nga po din? O, baka pagdating ng araw, dadalhin nyo, mas malaki pa rito eh. Para kitang-kita talaga, di ba? O, memorize natin yan. Akala nyo, yung pledge to the Bible, pledge allegiance to the Bible. So, bago mag-worship service tayo, bago mag-Bible reading, meron na tayong pledge to the Bible. Okay? Kasi, ang gusto-gusto nyo, English, Tagalog. Pag Tagalog, ito ang aking Biblia. O, di ba? Ito ang ilaw ng aking light unto my path. And a light. Baliktad na. O, di ba? And I will keep in my heart that I may not sin against God. Iingatan ko sa aking puso upang huwag ako magkasala sa Diyos. So, memorize natin yan. So dito mga batid, itong mga fire na ito, ang hinihingi ng Diyos sa inyo, yung apoy ng paglilingkod. Kasi minsan sa paglilingkod natin, nawala na yung apoy. Kaya nga doon sa unang binasa natin sa panahon ni Abraham, sa verse chapter 22, ang tanong po dyan ni Isaac ng kanyang anak, sabi dito, verse number 7, Genesis 22, verse number 7, and Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father, and he said, Here am I, my son, and he said, Behold, the fire, di ba? And the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Minsan, meron na tayong apoy, nasa kamay na natin, pero may kulang. Minsan, mainit ka na sa paglilingkod mo, may kulang. Saan magkulang? Pastor, naglilingkod naman ako. Masaya na ako makanta sa Diyos. Masaya na ako lang sa Sunday School. Napipermit ako, masaya ako dyan. Masaya ako. Sa giving ko, masaya ako.
baka kulang ka sa soul winning. Baka kulang ka sa discipleship. Kasi dito mga kapatid, lahat dapat ng membro, meron tayong isang ministry na lahat tayo. Soul winning yan. Ibig sabihin, lahat tayo ay nag-soul winning. Ministry lahat ng bawat isa sa atin yan. Huwag mong sabihin, Pastor, wala akong ministry. Meron ka, mag-soul winning ka. Ano pa? Mag-disciple. The ministry of teaching. Magturo ka. Ibig sabihin ba, Bible student lang magtuturo? No. Everybody can teach. Kaya napakahirap sa isang simbahan na walang alam yung mga membro, walang ministry. Lahat dapat may ministry. Amen, mga kapatid? Ngayon, may mga group chat pa kayo. Sarili, di ba? Huwag niya isama sa pastor. Ayan. Sinama ako sa group chat, tinanggal kagad ako eh. Basa ko yung comment eh. Ba't mo sinali dyan si pastor? Tanggalin nyo. Tinanggal nyo. Ayos eh. Kaya kayo, sa ministry natin, wala hong ministry ng pangtutisod, ha? Kaya tayo dito, this year ha, ayoko yung tisod-tisod. Ang gawin natin, tayo, may mga commitments tayo. May mga price yan, yung commitment natin. But we will never impose that to anyone. Kasi meron tayong level, tawag doon, kanya-kanyang kapirahan. Amen mga kapatid? So, para hindi tayo makatisod. Lagi ang pagka-commitment natin, it is willingly, yung bukal sa puso, and cheerfully. Halimbawa, kapatid, sa group chat ninyo, may contribution tayo. Ito yung amount na target natin. But please, yung bukal sa puso lang. Hindi kayo agrabyado. Pero ito yung minimit natin. Para walang tisuran sa pamilya. Amen mga kapatid? Yun po yan. Ngayon, ang sabi po ni Abraham sa verse number 8, and Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. And they went both of them together. Isipin mo, ang laki ng pananampalataya ni Abraham. Sabi niya, meron ng apoy, meron ng kahoy, pero ang Diyos ang mag-provide. Ibig sabihin, kapatid, kung tayo po ay mainit sa paglilingkod sa Panginoon, God will provide something for us. I-provide ng Diyos yan. May mga bagay na hindi natin kayang i-provide. At totoo yan. Di ba? Nasa yun, this sermon. Yung isang tao, nandoon siya, gusto na niyang magpakamatay to end his life kasi walang-wala na talaga siya. Di ba? Walang-wala na. And yet, nakita siya ng bote. Natamaan ng araw. Ginawa niya, kumuha siya ng stick. Kinukuha niya. Binuksan yung bote, nag-aakala siya na mayroong genie lumabas dyan. Di ba? At magsabing, ano ba sinasabi ng genie? Ay parang Pasko yata yun Si Santa Claus yata yun. Okay. Tiningnan niya. May sulat. Last Will Testament. Kung sino man makakuha nito, ay magmamana ng $6 million. Sipin mo yan. To the point na magpapakamatay siya, and yet, yung blessing, galing pa sa tawag doon, Europe yung buti na yun. Tumawad, pumunta ng ng Amerika. Doon sa ilog. Sipin mo yan. May mga blessing. May isang tao, gusto na niya magpakamatay, tatalon siya. Tatalon. Papakamatay. Hopeless situation. Yung iba, gusto na magbaril. Kaibigan ko na pastor. Na-stress. Kanina na-stress sa mga membro. Sipin nyo, pastor na-stress sa mga membro. Akala nyo hindi nagbaril? Hindi ko nasabihin. Baka gaganon siya ng baril niya. Kaya pangit yung pastor na may baril Ako may baril ako Kaso lang, water gun.
Baril ko, water gun. Ganun niya. Sinod niya dito. Pag ganun sana para wasag to eh. Pagkalabit niya, bumaba. Dito dumaan yung bala. Ayun. Bingi na siya ngayon. Pero, nagpastor pa rin. Sipin mo yan. Hindi napuruhan dito eh. Kung dito, patay yun. Dito lumabas yung bala eh. Kaya kayo, pag may problema kayo, huwag kayong pakamatay. Bumili kayo ng tali. O bakit? Mapapamatay sa tali? Hindi. Pag bumili ka ng tali, mag-skipping rope kayo. Di ba? Para pag pinawisan kayo, labas na yung toxic sa katawan nyo. Kala nyo naman eh. Ganun po yan, kapatid. Ha? Lagi niyong tandaan ng apoy binigay na Diyos sa atin upang tayo ay patuloy na maglingkod. So, lagi natin tanungin, gaano ka ngayon kainit sa paglilingkod mo sa Panginoon? Ha? So, may mga questions ako dito, ha? As I close, ito po yung tanong. Ha? Kasi nga, pagdating ng araw, it shall be revealed by fire, yung ating pong magawa. The character of your work for Christ will be revealed. Yung iyong pag-uugali, will be revealed. Anong klaseng Kristiyano ka? Will be revealed by fire. O, di ba? Ano pa? Yung paglilingkod mo sa Panginoon, was it faithful? Yan ba'y faithful ka? Was it abounding? What is it self-denying? Okay? Was it pure? Yung bang paglilingkod mo sa Panginoon, puro ba yan? Yung paglilingkod mo sa Panginoon, loving ba yan? Are you loving? Yung paglilingkod mo sa Panginoon, mayroon bang kasama dyan na fear of God? Di ba? Kaya mga motibo natin, mga kapatid, dapat kasama yan. The motives of our work in Christ shall be revealed. The hidden things and the counsels of our heart shall be revealed. Lahat yan. Wala tayong may titago sa Diyos. Ipapadaan lahat sa ako yun. Okay? Huwag mo sabihin, mas magaling ako sa Kanya. Mas magaling ako sa Kanya. Yeah. Mas faithful ako kaysa Kanya, no? Darating ang araw, I will not be the judge. You will not be the judge. God is our faithful judge. Tumayo po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you sa salita po ninyo. Salamat sa mga palaala. Habang lahat ay nakayupo at nakapikit ang mata. If God has something for you today, God is speaking to your heart right now. Apoy yung pinag-usapan natin ang kapatid, destructive yan. But time will come, yung apoy na yan, parusa yan. Lake of fire, everlasting fire, parusa yan. Pero darating ang panahon na yung ating paglilingkod, pagmiministeryo, pagtatrabaho, pagpapagal para sa Panginoon, it shall be revealed by fire. Titingnan kung yung ating mga motibo behind, pure, loving, sincere, faithful. Anong klase kayang gawa meron tayo? Nasusunog ba o mananatili? So if God has something for you this morning and God is speaking to your heart right now, do come, pray, talk to the Lord in prayer. Sabi mo, Diyos, tulungan niyo po ako na yung paglilingkod ko ay dalisay. Yung paglilingkod ko ay totoo. Yung paglilingkod ko ay may kahalong, walang halong yabang. Walang halong pasikat. It's sincere. Sige po mga kapatid. That this year, mangako ka sa Diyos na maging tapat ka sa Kanya, tapat ka maglingkod sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kung nangihina ka, nais mo nakarakasan, may problema ka, nais mong isang muli sa Diyos, mga prayer requests mo, you come forward, kneel down, and talk to the Lord prayer right now. Sige po mga kapatid.
Thank you, Father, for your words, for reminding us. Sa manang hina, palakasin niyo po, Diyos. Walang nabuhay, bigyan ng nabuhay. Laging nabibiyahe, ingatan niyo po sila. At dalangin ko po na patuloy niyo pong pagpalain ang mga anak po ninyo. Bless us, O Father. Bless us and guide us. At hari nawa, makita niyo po ang bawat sa amin na tapat, patuloy na galingkod sa inyo hanggang sa iglawang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano kay Kristo sa aming Diyos sa Baligtas. Amen. God bless us all. Tawagin natin si